Malaking palaisipan kung ano ang nagtulak sa gunman na si Ronald Bae para walang habas na mamaril. Sa Kawit, Cavite nitong Biyernes, 7 tao ang napatay niya at namatay rin po siya kalaunan nang makipagbarilan sa mga pulis. Sinala po ng mga pulis pinagalong alak, iligal na droga at matinding sama ng loob ang nagtulak kay Bae para walang habas na mamaril. Nakatutok si Jam Sisante live mula sa Kawit, Cavite. Jam? GGP, ilang oras bago ang pamamaril dito sa Kawit, Cavite, hindi na raw makausap ng matino si Ronaldo o Ronald Bae. Ayon yan kay John Paul Lopez, ang tagabigay umano ng bala kay Bae. Hindi pa rin lubos makapaniwala si Tomasa sa nagawa at sinapit ng anak na si Ronald. Biyernes ng umaga, walang habas na namaril si Ronald sa Barangay Tabon 1. 7 ang kanyang napatay. Kalauna, napatay rin si Ronald ng mga pulis. Ang anak ko, bossing kung tawagin sa lugar nila, lahat ng mga taong nangangailangan sa kanya pumupunta, sa kanya humihingi ng tulong. Mabait ang anak ko, nagtakang akot ng kaganyan eh. Ayon kay Tomasa, wala naman daw nakukwento sa kanya si Ronald na problema nila ng kanyang misis nang huli silang magkita noong December 9. Ayon naman kay John Paul Lopez, ang kainuman ni Ronald gabi bago siya namaril. Problemang mag-asawa ang hinaing ni Ronald na magaya ng inuman noong hapon ng January 3, Huwebes. Nagawin po sila ng mag-asawa bago nung binanggit niya po sa mga kapatid niya, sa pamilya po, na sinuro po tatay niya na ilagi niyang iminumos sa dibdib niya. Inabot hanggang umaga ang kanilang inuman. Sa gitna nito, pumasok daw si Bae sa bahay para gumamit ng ilegal na droga. Nang magkita uli sila bandang alas 6 na umaga, hindi na raw makausap ng matino si Bae. Paikot-tikot lang siya na hindi ko maintindihan na yung mabinubulong ni Ronald na gano'n di pala ang nangyayari. Ano lang po siya, pag gano'n lang. Gano'n lang po siya. Hindi ko po talaga po maintindihan. Ronald was having a delusion. Ano ba? Jump cut ba? He is talking to himself. And there was a moment that nagsasalpiti. Siguro nga yung drinking and then yung drug use. Pagka drugs and alcohol mixed together, pagka hindi mo kaya yan talaga. Yun nga lang nakakawala na Ayon sa pulis, 2 beses nanungkulan si Bae bilang barangay councilor bago tumakbo bilang chairman noong 2010 at natalo. After he lost the barangay election, nagbago na yung pagtingin niya sa mga kababaryo niya, parang gano'n. Ibig sabihin parang he was betrayed by his constituents. Those people who pledged support to him, hindi naman talaga. So parang iniwan siya sa ere. So parang yung dinamdam niya yon. Kanina, natagpuan ng mga pulis ang kotse ni Bae sa silang, basag ang salamin sa likod. Aalamin daw ng Cavite Police kung ano ang nangyari sa sasakyan at kung bakit ito naroon. Paniwala ng pulisya, ito ang sinakyan ng suspect papuntang Cavite galing Guagua, Pampanga. Ayon sa kanyang pamilya, nasa bulsa lang daw ni Ronald ang susi sa kotse nang mangyari ang barilan. Jiggy, bukas ay sasampahan ng CIDG ng reklamong multiple murder at physical injury si John Paul na pinaniniwalaan niyang tumulong sa pagsagawa ng krimen sa pamamagitan ng pag-abot ng i-reload na bala kay Ronald habang ito'y namamaril. Jiggy? Maraming salamat, Jam Sisante.